Sige, dito tayo kay Kwan. Attorney Enzo Recto, Ma'amsat. 10 minutes lang. Attorney Enzo, pasok. 350 million extortion. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At ngayon pong episode na to, ang ating pong pag-uusapan ay ang alamat ng peanut na naging abuloy. Ito po ay isang aral sa social media at aral tungkol sa batas. Dahil nagte-trending to tungkol kay Franco Mabanta, na isang social media na may tuturing social media influencer din. Okay, mga amigos, mga amigas, at ang aking mga lodi sa social media, medyo umupo muna kayo sa isang tabi at mayroon tayong story time, no, sa episode na to. Ito po yung kwento kung paano ang isang malakas na digital network ay nauwi sa rehas dahil sa sobrang pagmamahal sa budget. Ito pong pag-uusapan natin ay tungkol sa isang attack and collect strategy ng isang taong nagsasabing malakas ang kanyang impluwensya, no, sa pagdating sa media practice, no, sa social media practice. May sarili siyang network kasi, no. So isipin po natin itong ganitong klaseng sitwasyon. Meron kang Peanut Gallery Network, PGN, at ikaw ay sikat na sikat. Marami kang followers at ang talas ng dila mo talaga. Pero imbis na gamitin ang impluwensya para magbigay ng mga tamang impormasyon, naisipan mong gamitin ito o gawin itong isang ATM machine. Aba, hindi maganda to pag ginagamit mo sa hindi magandang paraan ang yung pagiging influencer sa social media. At magugulat po kayo kung sino naging biktima nitong tao na to. Walang iba kundi si former Speaker Martin Romualdez. Huh? Si Martin Romualdez lang naman ang kanyang biniktima. Grabe to, hindi natakot. Ang script ni Franco Mabanta ay simple lang. Sir, meron akong video tungkol sa flood control mess. Kapag nilabas ko ito, baka malunod ang karir mo. Sigurado, tapos ka na. Pero kung magbibigay kayo ng 350 million, gagawin nating waterproof ang reputasyon ninyo. Ligtas ka na. Ayan. Yan ang kanyang mukhang sinabi sa dating Speaker of the House. 350 million pesos. Grabe, inflation na talaga. Dati ang peanut gallery, barya-barya lang ang hinihingi. Ngayon, pang isang buong probinsya na ang presyo. Kulang na lang pati yung island, yung mga isla sa Pilipinas, i-add cart na, no? I-add to cart na rin niya, no? Para nagsha-Shopee na lang, no? At magugulat kayo dito sa panghihingi niya, no? Pag-i-extort ng pera sa dating Speaker of the House, no? At napakalaki ng hinihingi, 350 million pesos. Ang pagkakaalam ko, nakakuha na ng unang pabayad, no? Down payment ika nga na approximately 75 million. Pero nadali siya doon sa pangalawang bigay. Ito yung climax ng istorya. Ito yung supposed to be magkakaroon ng dinner sa BGC na ang nangyari, dinner na walang dessert. Ngayon, ito yung nangyari. Nung gabi ng entrapment, akala ni Franco ay payday na. Pero ang hindi niya alam, ang dala ng kampo ni Romualdez ay hindi lang mark money, kundi ticket para sa exclusive tour sa loob ng Kulungan. NBI. So, imbis na magkaroon ka ng katakot-takot na maletang punong-puno ng pera, ayun, punong-puno ka ng sama ng loob at punong-puno ng pawis ang iyong katawan sapagkat binitbit ka ng mga ahente ng NBI dun sa kanilang kulungan. Sa gitna ng sikat na BGC, kung saan ang kape ay mas mahal pa sa parking, doon siya nasakote. Habang bitbit ang maleta ng pera, imbis na content creator, naging content siya tuloy ngayon ng NBI. Sabi nila,
content is king. Pero sa kasong ito, content is behind bars. Akala niya siguro yung followers niya ay susunod hanggang loob ng selda para mag-share ng orange na jumpsuit. Napakasaklap na nangyari dito. Akala niya siguro makokolekta niya yung buong 350 million. Pero sa tingin mo ba maiisahan mo ang isang abogado at magbibigay sa'yo ng 350 million? Padadamahin ka lang yan. Pero mag-isip-isip ka, baka sa bandang gitna o sa dulo ng inyong transaksyon, patay kang bata dyan. Di ba? Sana tinignan mo yung background ng dating Speaker of the House, UP Law graduate, abogado yan. No? Ang tagal na sa politika niya. Lahat ng kalokohan ng media, alam niya. So, mahirap yung ginawa ni Franco na yan. Masyado siyang tiwala sa sarili niya. So, ito po yung ating payo sa mga social media influencers, mga lodi sa social media. Pakinggan nyo ito ng mabuti. Ang social media ay parang itlog. Masarap gamitin sa luto yan. Pero kapag sumobra ang panggigigil mo, mababasag ka. No? Kaya wag nyo pong gamiting panangga o shield ang freedom of expression. Ang kalayaan sa pagpapahayag ay hindi license to extort. Hindi yan lisensya para manghingi ka. Manakot ka tapos manghingi ka ng pera sa mga taong inaakala mong may kasalanan at may hawak ang ebidensya. Kapag ang kritisismo ay may kasama ng price tag, hindi na yan journalism. Yan ay cyber robbery. Tandaan mo yan. So, wala kang pupuntahan kundi maghihimas ka ng rehas. Ang algorithm ay walang loyalty. Kayang-kaya ka nitong pasikatin sa umaga. Pero kaya ka rin nitong ibaon sa gabi. Huwag po ninyong aabusuhin ang power nyo bilang mga social media influencers para manira ng tao kapalit ng napakalaking pera katulad ng ginawa nitong si Franco Manabat na nanghingi, nag-extort ng 350 million in exchange of para hindi ilabas ang isang allegedly video na may kinalaman sa flood control mess. Alam niyo po, sa ilalim ng batas, ang paggamit ng internet para sa blackmail at extortion ay may mas mabigat na parusa. Paulit-ulit na natin itong dinidiscuss ng mga nakaraang mga episodes tungkol sa Cybercrime Prevention Act. Mas mahirap mag-edit ng vlogs ko. Ang hawak mo ay rehas imbis na ring light. Walang internet sa loob ng kulungan. No? Para sa mga influencers na nagbabalak mang-extort, yung mga mahilig manghingi dyan, no? Para it's either siraan siya Usually tapos mga DDS lang yan, o kaya mag-promote ng isang politiko tapos manghihingi ng pera. Tandaan nyo po, sa kulungan walang wifi, no, ulit ko. Ang tanging live stream na magagawa mo doon ay ang pag-stream ng tubig mula sa gripo habang naglalaba sa sarili mo uniform. Diba? So, pakakaingatan po natin ang ating reputasyon, ng ating pangalan. Kung kayo ay may daan-daang libong followers na o milyong followers na, huwag nyo pong sayangin yung opportunity. Gamitin nyo po sa magandang paraan ang pagiging isang social media influencer. Magturo na maganda sa mga followers at mga viewers ninyo. Hindi yung gagamitin ito para sa isang extortion. At mapapahama kayo, sayang yung inyong career, no, na inumpisahan dito sa social media kung maituturing yung career ito. So, sauli, ang tunay na impluwensya ay nakabase sa trust, hindi sa kung ano paman. Ang nangyari sa Peanut Gallery ay isang malinaw na paalala. Ang batas ay hindi natutulog at ang NBI, hindi sila marunong magsinsong. Lalo na kung may maleta ka ng pera, hindi ka lulusot dyan. Kaya bago kayo mag-post, mag-isip-isip muna kayo. Isip-isip muna. Isip-isip muna, Tony. Huwag hayaan yung digital empire ay mauwi sa isang correctional empire. Dahil sa dulo ng araw, mas masarap matulog sa malambot na kama kaysa sa matigas na semento ng presinto kung saan ang tanging engagement na mararanasan mo ay ang pag-engage ng posas sa iyong mga kamay. Ipagpapalit mo ba yung natutulog ka sa isang kwarto na meron kang kamang malambot, naka-aircon,
malambot ang unan, may malambot kang kumot, no? At preskong-presko ka after mag-shower, nandoon ka sa loob ng kwarto mong malamig na, tapos ipagpapalit mo sa isang presinto. May init, sa sahig, sa simento ka nakahiga, nakalatag ka lang ng banig. Walang kwenta ang buhay ang pupuntahan mo kung ganun lamang. So, medyo ingat-ingat sa pagpo-post at pakikipag-usap sa mga politikong gusto mong hinga ng pera. Keep it real, keep it legal, and for heaven's sake, keep your nuts in the gallery, not in the NBI. So hanggang dito na lamang po, ito muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno, na patuloy na magbibigay sa inyo ng mga tama at mga legal na impormasyon para po sa inyong mga karagdagang kaalaman. Nandito na lamang po at huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Bueno, Salamat, Attorney. Yan. May ibang update ba si Attorney? Bago tayo mag-end, ma'am, wait lang. Check ko lang,